Going back home. Pabalik na ako ng bahay, galing Manila. So, ito yung first time na naibiyahe ko simula nung nakabitan ko ng power pipe. Yung power pipe ng Uma Racing. Parang stock tahimik. Kaya lang, mas malaking elbow. Nagkaroon ng extra power. Nawala yung parang gigil nung aking makina dahil sa nakaset up na rin ako ng panggilid. So parang laging gigil na gigil yung aking engine. So nung napalitan ko ng power pipe, yun, okay na. Medyo, hindi medyo, talagang naging mas maluwag siyang, naging maluwag yung kanyang paghinga. Parang malalaglag yung aking camera. Wait lang. Kumakalog-kalog yung aking makina. Yung aking makina. Kumakalog-kalog. Why? Ayun, teka. So, yun. Check. Maluwag yung aking mga yung aking pagkaka-install ng kailangan ko ng Allen wrench. Parang makakalog. So, yun nga mga boss. Galing ako ng Manila. At first time ko ngang na ibiyahe na nakauma racing pipe yung aking yung aking tambucho. So nawala yung parang gigil dahil dati wait lang. Nung naka-stack ako ng pipe, medyo gigil dahil sa naka-set up din yung aking panggilid. So naman panggilid lang naman, hindi naman ako naka-set up yung makina. So, no, pag nalagyan naman talaga ng panggilid, nagkakaroon naman talaga ng extra hatak. Tsaka gigil yung makina. Parang gusto niyang parang gusto niya ng huminga ng maluwag. Masikip siya sa stock, kaya nagpalit tayo ng ng pipe, pero tahimik pa rin yung parang stock Uma Racing. Gamit ko na rin to nung araw dun sa aking Sniper 135. So maganda naman yung kaya lang hindi siya kagaya noong mga bagong pipe ngayon na ang gaganda. Pero sa akin naman yung performance ng motor. Tsaka yun nga, ayaw ko na rin ng maingay. Tapos yung aking boss, yung aking nagpalit nga ako ng brake caliper. Ang aking pinalitan lang yung unahan lang muna kasi tinitingnan ko kung magpapalit ako ng master. Baka ako kailangan kong magpalit ng master. So ang ilinagay ko lang naman ay 2-pot RCB S26. Ibang iba talaga ang hatak, ang pagpreno sa nakatupat mga boss, kasi kumbaga sa meron siyang kunat, meron siyang basta iba malakas yung stock, pero mapipil mo yung pagkakaiba, laki ng diferensya. So yun, nung unang nung unang pagkaka-install ko,
Nung na-bleed ko, medyo malalim, medyo hindi naman malalim, tama lang, mas lubog. Pero nung naitakbo ko na, na-break in, ayun, bumalik na sa dati. Hindi na siya yung ano, parang stuck na. So, tipid mga boss. Tipid mode. Hindi na ako nagpalit ng master. Yung stock na lever pa rin ang gamit. Pagkatapos, ayun, lalagyan ko rin yung aking likod. So, inuna ko lang yung harap. At ano pa, ang papalitan ko lang dito sa aking ano, dito sa aking ano, yung lever dito sa ano, hindi ko papalitan ng master. So medyo ano, medyo tipid mode, na bling bling na lang yung lever na para makitang may RCB. Pero hindi rin naman bling bling kasi yung lever naman adjustable naman. So tsaka syempre ano pa nga ba, di pogi points, habol pogi points. Tapos so yun, alam mo naman sa lalo na pagka ano itong lagi akong pumupunta ng Manila halos linggo-linggo. Dati nagko-commute lang ako pero ang hirap kasi ang dami kong pinupuntahan sa Manila. Dati kasi doon kami nakatira. So yung aming hanap buhay doon talaga naiwan. Tapos nakapag patayo kami ng bahay dito sa Batangas. So pag kailangan lumuwas ng Manila, yun nga, nagmumotor na lang ako. Mas mas mabilis ko natatapos yung aking mga kailangan tapusin pagka nakamotor. Hindi kagaya pagka nag tren ako. Mabilis nga sa tren pero mas mabilis pa rin talaga sa motor. Kasi noong nasa Manila naman kami, although meron din naman tayong 4 wheels, pero motor din lang ang aking ginagamit. Nagmumotor din lang ako doon, mas mabilis nga talaga kasi. Yun. So, yung aking kinabit na preno, satisfied naman. Tupat caliper na kayang-kaya nung brake master. So, papalitan ko lang ng brake lever para RCB na rin, yung brand rin nung ano, noong aking caliper para magmukhang ano. Kaya doon sa gustong magpalit mga boss ng o napapaibig at nag-iisip na magpalit ng caliper, hindi lang pogoy points yung ano, yung sa RCB S26, kahit naman anong RCB, ano talaga ano, basta ibang ano, malakas yung stock pero iba pag nakatupat, iba ang ano niya, iba yung kanyang kapit, parang maligat na ano. Mapipil nyo kung gusto nyong, kung magpapalit din kayo na makakapagsabi. Pero talagang malaki ang pagkakaiba kasi noong ano, sa dati kong motor nga, yung Sniper 135, nag-RCB. Actually RCB talaga kasi nung araw pa naman yung RCB, maraming naglabasan ngayon na kalaban ni RCB. Pero siyempre lahat naman yan performance, pero siyempre doon ako sa nasubukan ko na. So ayos bago boss, satisfied ako doon sa naging resulta ng aking pagkakabit ng preno. Tapos yung aking ano naman, yung aking tambutso, aba isa rin talaga namang okay na okay din sa akin. Unang-una, hindi maingay, hindi bulahaw, hindi masakit sa tenga. Pagka lalo na ilang oras din pa Manila, 2 oras palagi, kahit pasabihin mo na medyo mabilis yung takbo mo, hindi naman mabilis,
Yung tamang ano lang, kaya lang pagdating doon, eh, syempre motor, napakaraming dadaan ng traffic. Lalo na diyan sa may ano, sa may pagpasok pa lang ng papuntang, kung pauwi ka, puntang Binyan, ah, Bikutan, papunta na ng ano, ng Kalamba. Napaka tindi talaga ng traffic doon. Eh sana man lang yung ano, yung ating expressway eh isingit man sana yung ano, yung daanan ng kahit maliit na motor ano. Kasi nung araw napapasyal din kami sa nakapamasyal kami sa ibang bansa, actually Malaysia, Singapore. So nakapag biyahe kami doon by bus, Malaysia going to Singapore. Ano rin yun, mga, kung di ako nagkakamali, eh, may 10 oras din na biyahe sa bus. Eh, doon ko nakita, katabi ng expressway mismo, ay yung mga maliliit na motor, ay may lane sa tabi. So, hindi naman hindi naman delikado, mas safe pa nga siguro kaysa doon na ano, nagkabuhol-buhol na yung mga traffic dito sa may ano, sa may dito nga sa pauwi o kaya pa Manila na dito sa may San Pedro, Pasita na yan, Binyan, Kabuyaw. Mga medyo maluluwag-luwag lang pag nandito ka na sa may ano, sa may turbina pauwi. Yun. Yun talagang ano, masisilip ng ating gobyerno, baka biglang maghimala, gumawa ng lane para sa mga motor doon sa expressway o di kabawasan pa sa traffic dito sa may ano, service road. Hindi siya ano, kasi talagang ang mga boss napakarami ng motorsiklo. Ang daming to pagluluwas ako. Yung aking kasabay mula dito sa ano, taga rito kasi ako sa may sa Lipa. Yung aking kasabay mula dito sa pagpupunta ko ng Manila. Yung aking kasabay na motor, halos kasabay ko na papuntang Manila. Ibig sabihin, napakaraming nagmumotor going to Manila. Talagang doon na ano, halos sakali sabay-sabay kami. Hindi yung motorsiklo na pupunta lang, mamamalengke lang, hindi. Talagang napaka in demand na ng motor sa ano. Eh napaka ano naman, napaka ang tawag sa amin sa Batangas, napaka-alwan, napakadali. Yan. Napakadali. Eh, lalo na kung siguro malalagyan ng lane dyan sa expressway na para sa mga motor kahit maliliit, yung mga maliliit eh di mas mabilis, hindi ano, maluwang naman na malaking luwang naman ang ginawa nila dun sa ano, sa expressway. So kayang-kaya siguro 'yun. Tapos ano pa, sir, mga sir, yun lang naman. Kasi sabi ko, magpipidyo ako ng pag na ikabit ko na nga itong tambucho, eh ito na, ay ano, wala kang naririnig, tahimik lang talaga pero may extra power mga sir. So hindi siya ano, parang hindi siya gigil lang aking makina ngayon, hindi kagaya nung naka-stock pipe ako na ano, dahil do sa aking panggilid, siyempre tumaas yung aking RPM. Medyo naging gigil yung makina. Parang naaawa ako sa makina. Eh 155cc lang naman ito. Buti ko sana kung mga naka 4 cylinder, yun okay yun. Kasi yun talaga gusto nun laging sumisigaw. O yun, eh hindi sa ano ko mga boss, nagmamayabang, ay galing na rin ako sa malalaking motor. Medyo pag malaking motor kasi daming gastos.
Siyempre, kung gagamitin ko yung papuntang Manila, toll gate, gasolina, toll gate ngayon pa uwi sa amin. Napaka mahal na rin. Nagsimula yun dati nung araw, 214. Wala pa nga. Tapos naging 214. Eh, pagka ano, halimbawa, dun sa aming hanap buhay, baka talo pa sa gastos pagka ganun ang maglagi akong mag-expressway. Kaya ayun, ito, bagsak tayo sa ano, pero bagsak tayo dito sa ah, Aerox scooter. Pero uwi daw dito sa Aerox, mga sir, hindi, kumbaga, kung rating 10 out of 10, ang rate ko dito ay 9. Medyo, ang reklamo ka lang dito ay medyo sumasakit yung aking puwet talaga kahit naka-modified seat na ako. Medyo, kasi galing din bago ako bumili nitong Aerox, yung aking pinalitan nito ay Kimco Downtown 350. Syempre malapad ang upuan noon, tsaka ang design nun talagang medyo panturing din. Nabenta ko lang yun dahil sa nagpangawa nga kami ng bahay, kinulang ang budget. So pandagdag, pangalawa, hindi ko masyadong nagagamit nung mga panahon na yun kasi nga nagpapagawa kami ng bahay dito sa Batangas. Hindi ko nagagamit. Pagluluwas ako ng Manila, palyado. Di sinubukan ko nga yung i-post. Aba, may kumursonada. Di pinuntahan nga doon sa bahay. Talagang tinawaran naman. Nagkasundo naman kami. Yun, ibinigay ko na. Akala ko hindi na ako magmumotor. Ganun talaga. Pagka talagang may dugo ka ng pagmumotor, kahit kagaya ko na medyo above 50s na, motor pa rin, mga sir. So yun lang, mga sir. Ayan, wala kayong maririnig sa aking tambutso, parang stock. Pero nagkaroon ako ng extrang, hindi naman ganun kalaki, extra power. At saka yung aking brake ay talaga namang ako ay satisfied sa aking upgrade ng brake. Akala ko nung una sablay, kasi siyempre sa sniper ko naman ginamit, pero sabi ko pareho lang naman yun, bakit sasablay dito sa Aerox. So yun nga ginawa ko, binilid ko nag-bleed uli ako. Pagkatapos break in, iniikot ko sa labas. So yun, okay na, bumalik na sa hindi na yung parang yung pag pinipress mo siya, hindi na siya lubog para nang yung dati. So nakakatuwa naman. At yun na nga, napa-order ulit tayo ng panlikod naman. Kasi itong version 3, naka na to, naka disc brake na rin ang likod. Malakas naman yung stock na na kahit nung sa likod malakas. Kasi ako naman, mga boss, pag ako'y nagpepreno, talaga ako'y harap harap lang ako kalimitan, pantulong ko lang yung likod. Yun na nga, para magandang tingnan. At syempre talagang sa preno ay na rin, tawag nito, goods din naman talaga yung RCB. Wala nang question. Siguro kung 4-pot naman, nung una naisip ko rin yung 4-pot, kaso overpower naman yun, sir. Hindi naman tayo nagre-race track. Kung doon nga sa Malaysia, yung mga nagre-racing doon, ang gamit lang ay 2-pot. So tapos pag nag 4-pot, budget, kailangan magpalit ng brake master.
kaano rin ng brake master, di ba? Nasa ano rin, depende pa sa brand. Pero kung siyempre, kung gusto mo ng talagang magandang itsura, doon ka sa 4 pot. Tapos sana yan na rin lang para sa ano, kasi talagang malakas talaga yun. Kung itong ang 2 pot, malakas na eh. So yun mga sir, hanggang dito na lang. Nandito na ako, malapit na ako dito sa bayan namin. Mga siguro mga 15 minutes na lang. Nakakatakot kasi itong aking camera, kumakalog-kalog oh. Paano ko, baka mahulog, yari. So bye for now mga sir, at ride safe. Ciao.